Hindi ka kailanman magiging ina ng batang iyan. Ikaw ay isang hamak na katulong. Wala kang karapatang magpanggap na pamilya namin. Ang mga salita ni Doña Soledad ay lumipad sa hangin. Matalim na parang balaraw na tumarak sa puso ni Amihan. Ang init ng araw na dumadampi sa kanyang balat ay tila nawala. Napalitan ng isang malamig na panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri at kumalat sa buong katawan. Bago pa man siya makapagsalita, bago pa man niya maisip na ipagtanggol ang kanyang sarili, nagpatuloy si Soledad. Ang kanyang tinig ay puno ng paghahamak. At para sa katotohanan, pakidala ito kay Leandro. Ipapakita ko sa kanya kung gaano kakamahal ng pera lang. Kasabay nito, isang maliit na kapirasong papel ang inihagis ni Soledad. Lumapag sa paanan ni Amihan. Isang resibo ng mamahaling gamit na kapangalan sa kanya, tila isang patunay ng isang kasalanan na hindi niya ginawa. Ang mga kamay ni Amihan na kanina lamang ay maingat na nag-aalaga sa bawat talulot ng mga orkidya sa hardin ay nanigas. Ang boynok na kanyang hawak ay nahulog at ang tubig ay kumalat sa kanyang damit, pati na rin sa mamahaling damit ni Doña Soledad. Isang sigaw ng galit ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Isang malakas na sampal ang lumagapak sa pisngi ni Amihan. Ang hapdi ay umalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa lupa. Hindi makapaniwala sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang kanyang pisngi ay tila nasusunog, ngunit ang mas matinding hapdi ay nasa kanyang kalooban. Tila ba ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang pagmamahal na ibinigay, ay nawalan ng saysay sa isang iglap. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang pagkatao. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila bumigay. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot. At ang mundo ay tila umikot. Ang mga pamilyar na halaman sa paligid niya ay tila nagbago. Naging mga saksi ng kanyang pagdurusa. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya pinahintulutang bumuhos. Sa kanyang pag-aangat ng tingin, nakita niya si Tala, nakasilip sa bintana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Isang munting kislap ng awa ang dumaan sa mga mata ng bata bago ito muling nagtago. Ang tanawin ay tila isang balumbon ng sakit na nakatago sa isang maliit na bahagi ng kanyang puso. Ang resibo ay nasa kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Sa kanyang isipan, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Isang tanong na walang kasagutan. Kaya ko bang harapin si Leandro ngayon nang may ganitong lamat sa aking pagkatao? Ang kanyang puso ay nanatiling nag-iisa, wasak, at puno ng pag-aalinlangan. Ang mga salita ni Doña Soledad at ang hapdi ng sampal ay nanatiling sariwa sa isipan at pisngi ni Amihan. Ang bawat paggalaw ay tila nagdadala ng kirot, habang ang kanyang puso ay nanatiling sugatan. Sa kanyang paglalakad, patungo sa silid-aralan ni Don Leandro, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Si Don Leandro ay nakaupo sa kanyang mesa. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang pagpupulong na ginagawa niya sa pamamagitan ng internet. Ang mga numerong nakasulat sa kanyang mga papel at ang malalaking barko na kanyang pinamamahalaan ay tila mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sa kanyang pagpasok, inabot ni Amihan ang kapirasong papel na ibinigay ni Soledad. Inilapag niya ito sa mesa ni Don Leandro. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ng binata. Ang kanyang mga pisngi ay nanatiling may bahid ng pula mula sa sampal, isang tahimik na patunay ng kanyang pagdurusa. Nag-angat ng tingin si Don Leandro. Napansin niya ang kakaibang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nanunungkit sa mukha ni Amihan. Nakita niya ang bahid ng pula sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tila bumilis ang pagtibok. Bago pa man siya makapagsalita, lumitaw si Soledad sa likuran ni Amihan.
Leandro, huwag mong hayaan iyang manggulo sa oras ng trabaho mo. Isa lang siyang katulong. Ang tinig ni Soledad ay matigas, puno ng pagmamalaki. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa mukha ni Leandro. Tiningnan niya si amihan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ina. Mayroong labanan sa kanyang kalooban. Pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Mama, hayaan mo muna ako. Lihim na lumabas si amihan, ang kanyang puso ay nadurog. Sa kanyang pagdaan sa silid ni Tala, nakita niya ang bata na nakakubli sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang laruang pusa. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang paghinga ay mabigat. Hindi nakatiis si amihan. Dahan-dahan siyang lumapit. Umupo sa sahig sa harapan ni Tala. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay. Nag-aalangan si Tala. Ngunit sa huli, inilapag niya ang kanyang maliit na kamay sa kamay ni amihan. Isang tahimik na koneksyon, isang hindi inaasahang pag-asa. Sa labas ng silid, nakasilip si Don Leandro mula sa isang siwang ng pintuan. Nakita niya ang lahat. Ang pag-aalala sa mukha ni amihan, ang pagmamahal na ibinigay niya kay Tala. Ang kanyang puso, na matagal ng bato, ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag, isang pag-asa na matagal nang nawawala. Ngunit bago pa man siya makita ni amihan, dahan-dahan siyang umatras. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong, ng mga pag-aalinlangan. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang tumatawid sa mga bintana ng silid ni amihan. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nababalot sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Ang hapdi ng sampal at ang bigat ng paratang ay tila mga tinik na tumusok sa kanyang kalooban. Sa kanyang mga kamay, hawak pa rin niya ang resibo ng mamahaling gamit, isang pekeng ebidensya na nagtatak sa kanyang pangalan. Ang bawat paghinga niya ay tila nagdadala ng kirot at ang bawat salita ni Doña Soledad ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang naglilinis siya ng kanyang pisngi na may bahid pa rin ng pamumula, nagtungo siya sa kanyang maliit na aparador. Nandoon ang kanyang lumang pitaka at ang barya na naglalaman ng kanyang mga pinaghirapang salapi. Ito ang kanyang pagkatao, ang kanyang pruweba ng kanyang pagiging marangal. Naisip niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ang bawat pagmamalasakit na ipinakita niya, ang bawat paghihirap na kanyang dinanas. Ngunit, ang lahat ng iyon ay tila nawalan ng saysay. Sa kanyang paglalakad, patungo sa kusina, naisalubong niya si Doña Soledad. Ang mga mata ng matandang babae ay nanlilisik at ang kanyang labi ay nagkaroon ng isang mapanguyam na ngiti. Kaya mo bang ipaliwanag yan kay Leandro? Baka mas masira pa ang tingin niya sa'yo, iha. Anito, ang kanyang tinig ay tila lason na dumaloy sa dugo ni amihan. Nagpatuloy si Soledad sa paglalakad, iniiwan si amihan na tila isang estatwa ng kalungkutan. Ngunit hindi siya sumuko. Kinailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lamang para kay Leandro, kundi para kay Tala. Sa silid ni Tala, nakita ni amihan ang bata na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay yakap-yakap ang kanyang laruan. Naramdaman ni amihan ang pag-aalala para sa bata. Nagpakita si amihan ng ngiti, isang ngiti na pilit niyang ginawa. Dahan-dahan siyang lumapit, umupo sa harap ni Tala. Kinuha niya ang isang set ng mga laruang pang-medikal na binili niya mula sa kanyang unang sweldo. Isang stethoscope, isang thermometer, at isang maliit na band-aid. Nagsalita siya sa isang malumanay na boses. Tala, gusto mo bang maglaro tayo? Magpapagaling tayo. Inilagay niya ang laruang stethoscope sa dibdib ni Tala. Hindi nagsalita si Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay amihan. Pagkatapos, inilagay ni amihan ang stethoscope sa kanyang sariling dibdib at ngumiti. Naririnig mo ba?
Ang puso ko, umiibig sa'yo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal, isang pagmamahal na nanggagaling sa kanyang puso. Sa isang iglap, isang maliit na pagbabago ang nakita ni Amihan. Ang mga mata ni Tala ay bahagyang lumawak. Dahan-dahan, tumango siya. Isang napakaliit na galaw. Ngunit ito ay sapat na upang magbigay ng pag-asa sa puso ni Amihan. Ang bawat pahakbang ay tila isang bagong simula. Sa labas ng silid, nakatanaw si Don Leandro. Nakita niya ang lahat. Ang pagmamahal ni Amihan kay Tala, ang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Ang kanyang puso, na matagal ng bato, ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag, isang pag-asa na matagal nang nawawala. Ngunit, bago pa man siya makita, naglakad siya palayo. Sa kanyang paglalakad, nakita ni Leandro si Manang Lourdes na nakatayo sa isang sulok ng pasilyo. Nakita niya ang matandang babae na hawak ang isang lumang tram na tila mayroong lihim na itinatago. Ang umaga ay bumangon na may dalang kakaibang katahimikan sa loob ng mansyon. Isang katahimikan na tila ba ay nagtatago ng hindi masabing damdamin. Para kay Amihan, ang paggising ay puno ng mga alaala ng sampal at ang pait ng paratang. Ngunit, ang munting pagtugon ni Tala sa kanya ay nagbigay ng munting liwanag sa kanyang naghihirap na puso. Sa kanyang isipan, nanatiling sariwa ang imahe ni Tala, ang pag-asa para sa isang bagong simula. Habang naghahanda siya ng almusal sa kusina, isang biglang sigaw ang umaling-awngaw mula sa itaas. Si Doña Soledad, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala, ay nagpahayag na may lagnat si Tala. Agad na tumakbo si Amihan patungo sa silid ng bata. Nakita niya si Tala na nakahiga sa kama. Ang kanyang pisngi ay namumula at ang kanyang noo ay mainit sa hawakan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig at ang kanyang paghinga ay mabigat. Tumawag na ako ng doktor, sabi ni Doña Soledad. Ang kanyang boses ay tila may pagmamay-ari sa bawat desisyon. Ngunit, bago pa man niya matapos ang kanyang salita, naglakas loob si Amihan na magsalita. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ako na po ang bahala, Donya. Ako na po ang mag-aalaga kay Tala. Mayroon po akong kaalaman sa ganitong mga bagay. Kaya ko pong alagaan si Tala. Nagulat si Doña Soledad sa kanyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maaring tanggihan ang alok ni Amihan. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na si Amihan ay may kakayahan, na ang kanyang kaalaman ay tunay. Sa gitna ng kanyang pag-aalala para kay Tala, napilitan siyang pumayag. Sa gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot sa dilim at katahimikan, si Amihan ay nanatiling gising, nagbabantay sa tabi ng kama ni Tala. Pinunasan niya ang noo ng bata, binasa ang kanyang mga labi at sinubaybayan ang bawat paghinga nito. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala at ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng dahan-dahan, puno ng pagmamahal. Sa isang pagkakataon, habang hinahaplos niya ang buhok ni Tala, ang pagod ay bumalot sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagpupunyagi, hindi niya namalayan na nakatulog siya. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama. Nang magising si Amihan, isang matipunong figura ang kanyang nakita sa may pintuan. Ito ay si Don Leandro. Ang kanyang paggising ay biglaan at siya ay agad na tumayo. Ngunit hindi siya tiningnan ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang anak. Pagkatapos, dahan-dahan, tumingin siya kay Amihan. Sa madilim na silid, isang munting liwanag ang nagningning sa mga mata ni Leandro. Kinuha niya ang kanyang jacket na nakasabit sa likod ng upuan at marahan itong ibinalot sa balikat ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumalaw, puno ng pag-iingat. Ang kanyang hininga ay malapit sa buhok ni Amihan, isang munting sandali ng pagiging malapit. Hindi siya nagsalita. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit,
Ang kanyang mga mata ay nagsalita. Ang bawat sulyap, ang bawat galaw, ay tila nagdadala ng isang lihim na mensahe. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay napuno ng mga emosyon nang hindi masabing damdamin. Nang magising si Amihan, nagulat siya na may nakabalot sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang tela at naramdaman niya ang init nito. Naintindihan niya, hindi ito sa kanya. Sa loob ng mansyon na ito, iisa lamang ang may kakayahang gumawa ng ganoon. Tumingin siya sa pintuan, sa direksyon ng silid-aralan ni Leandro. Ang kanyang puso ay nagkaroon ng kakaibang pakiramdam, isang halo ng pag-asa at pagkalito. Ang pag-asa ay mistulang isang munting bulaklak, marupok at madaling malanta sa init ng pag-aalinlangan. Ang pag-asang matagpuan ang pagkilala sa mga mata ni Don Leandro ay tila isang di maabot na tala sa kalangitan, malayo at mahirap abutin. Matapos ang mga salitang nanggaling sa bibig ni Doña Soledad, ang mundo ni Amihan ay muling nagdilim. Ang kanyang mga labi ay nanlamig. Ang mga salita ni Soledad ay naging mga matutulis na bato na tumarak sa kanyang puso. Ngayon, hindi na niya alam kung paano pa siya lalaban. Habang naglilinis ng mga silid, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hinarap niya ang katotohanan na sa mga sandaling ito, siya ay binibilang bilang isang magnanakaw, isang taong walang puri. Sa kanyang paghahanap, sa kanyang mga paglalakad, nagpasya siyang kunin ang kanyang pitaka. Sa loob ng pitaka, nandoon ang kanyang munting kayamanan, ang kanyang mga pinaghirapang piso, ang kanyang patunay na siya ay nagtatrabaho ng marangal. Kinuha niya ang bawat barya, inisa-isa ang mga ito. Ang mga barya ay naging simbolo. Naging simbolo ng kanyang pagsisikap, ang kanyang pagpupunyagi. Sa harap ni Doña Soledad, iniabot niya ang kanyang pitaka. Ang pitakang walang laman, simbolo ng kanyang kalagayan. Ang mga mata ni Soledad ay nanlilisik. Ang kanyang mga labi ay ngumingiti. Ang kanyang tawa ay parang kulog na nagngangalit. Sa kanyang likuran, tinawag ni Soledad si Don Leandro. Tingnan mo, Leandro, hindi pa rin niya inaamin ang kanyang ginawa. Anito, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Lumapit si Don Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Tiningnan niya si Amihan at nakita niya ang isang babae na halos mamatay sa sobrang kalungkutan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang paniniwalaan. Amihan, mayroon ka bang sasabihin tungkol dito? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Sa halip na magsalita, iniiwasan ni Amihan ang kanyang paningin. Sa loob ng kanyang puso, alam niya na walang saysay ang kanyang mga salita. Kung magsasalita siya, lalo lamang siyang paniniwalaan na may kasalanan siya. Wala po akong sasabihin, Ginoo. Hayaan niyo po akong patunayan ang sarili ko. Sambit niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Ang bawat salita ay nanggagaling sa kanyang puso. Ang kanyang pagmamakaawa ay walang kapantay. Nagulat si Don Leandro sa kanyang sinabi. Sa kanyang pagkagulat, nagbalik sa kanya ang mga salita ng kanyang ina. Hindi niya alam kung ano ang kanyang iisipin, kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit, hindi pa man siya nakakapagsalita. Hiniling ni Leandro ang pahintulot sa kanyang ina. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga pangyayari. Ngunit, sa isang pagkakataon, binigyan ni Leandro ng isang pagkakataon. Sinabi ni Don Leandro, kailangan kong umalis sa loob ng 3 araw. Siguraduhin mong maayos ang lahat dito, lalo na si Tala. Tumango si Amihan. Ang kanyang puso ay umaasa na baka sa kanyang pagsisikap, makikita niya ang liwanag. Bago pa man siya makalayo, isang bulong ang kanyang narinig. Si Manang Lourdes, ang isa sa mga katulong sa bahay, ay lumapit sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang awa at pakikiramay. Amihan, huwag kang matakot sa lola. Ang susi ay nasa likod ng aparador, sa kwarto ni Marisa.
Bulong ni Manang Lourdes, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Nagulat si Amihan sa kanyang narinig. Sa kanyang puso, nagkaroon ng isang bagong pag-asa, isang bagong lakas. Sa mga salitang iyon, nagkaroon siya ng isang bagong pag-asa. Ang kanyang puso ay nagkaroon ng isang bagong sigla, isang bagong lakas. Ang gabi ay bumalot sa mansyon. Ang mga anino ay sumasayaw sa dilim. Sa mga sulok ng mga pasilyo, ang katahimikan ay tila may sariling tinig. Sa kabila ng lahat, ang takot ay hindi nagawang manatili sa puso ni Amihan. Ang pag-asa na tila isang munting apoy na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang mga salita ni Manang Lourdes ay naging isang gabay sa kanya. Nang nagkaroon ng pagkakataon, pumunta siya sa silid na dating pag-aari ni Marisa, ang asawa ni Don Leandro, na yumauna. Ang silid ay puno ng alikabok. Ang mga gamit ay tila mga alaala na iniwan ng panahon. Binuksan niya ang aparador. Ang kahoy nito ay nagbibigay ng isang kalawangin na tunog. Doon, nakita niya ang isang maliit na kahon na nakatago. Kinuha niya ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Binuksan niya ang kahon at doon, nakita niya ang isang lumang tram. Ang tram na mayroong mga brilyante na kumikinang sa dilim ay tila nagbibigay ng isang lihim. Ang tram ay katulad sa ginuhit ni Tala. Sa ibaba ng tram, natagpuan niya ang isang lumang sulat. Kinuha niya ang sulat. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng mga salita na sumulat sa papel. Ang sulat ay mula kay Marisa para kay Don Leandro. Ang mga salita ay puno ng lungkot, puno ng paghihirap. Inilarawan nito ang kanyang kalungkutan sa pagiging mag-isa, ang kanyang pakiramdam na walang kalayaan. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, biglang naramdaman niya ang isang presensya. Si Manang Lourdes ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pag-aalala. Amihan, delikado ang iyong ginagawa. Anito? Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit hindi siya natinag. Kinumpirma ni Manang Lourdes na ang tram ay talaga namang pag-aari ni Marisa. Sinabi niya, Amihan, hindi aksidente ang pagkamatay ni Marisa. Si Doña Soledad ang may kagagawan. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Amihan. Ngayon, lalo siyang naging sigurado na mayroong itinatagong sikreto. Narinig nila ang mga yabag. Si Doña Soledad ay pabalik na. Dali-daling itinago ni Amihan ang tram at ang sulat. Ibinalik niya ang lahat sa dati nitong ayos. Sa pagpasok ni Soledad, ang kanyang mga mata ay tila mga espada na kayang tumagos sa puso ng sinuman. Bakit ka narito sa silid ni Marisa? Mayroon ka bang hinahanap? Tanong ni Soledad. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa. Ang tanong ay tila isang bitag. Ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa. Ngunit para kay Amihan, ang bawat paggising ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang mga salita ni Doña Soledad ay tila mga anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Sa pagbalik ni Don Leandro, ang kanyang muka ay walang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay walang sinasabi. Nakita niya si Manang Lourdes na kinakausap at dinig niya ang pagrereklamo ng kanyang ina. Ngunit, hindi niya pinansin ang lahat. Unang-una, nagtanong siya kay Amihan tungkol sa kalagayan ni Tala. Nagkaroon ng bagong pag-asa sa puso ni Amihan dahil sa kanyang karanasan, nagawa niyang lapitan si Leandro. Kumusta na po si Tala, Gino? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nagsimulang umayos ang mukha ni Leandro. Sinabi ni Amihan na mas maayos na ang kalagayan ng bata at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kasiyahan. Ngunit, hindi pa rin siya nagsasalita. Ginawa ni Amihan ang kanyang makakaya upang matulungan si Tala. Sa kanyang pakikipag-usap kay Leandro, ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan. Ang kanyang puso ay nagbibigay ng kalakasan. Hindi siya tumigil sa pagsasabi ng mga bagay na nagbibigay ng ginhawa.
Nagsimula siyang magsabi tungkol sa pag-iisa ni Tala, sa kanyang pakiramdam na nag-iisa. Sa sandaling iyon, sa hindi inaasahang pagkakataon, natapunan ni Leandro ng tubig ang mesa. Agad na kinuha ni Amihan ng isang basahan at dali-dali niyang pinunasan ng tubig. Ito ang kanyang trabaho. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita na kaya niya. Sa kanyang paglilinis, tiningnan siya ni Leandro. Inobserbahan niya ang bawat galaw ni Amihan. Nakita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang katapangan. Sa wakas, nagsalita si Leandro. Amihan, ang nangyari noong nakaraang linggo, bakit hindi mo sinabi sa akin ang buong kwento? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may halong pagkalito at pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, nadama ni Amihan ang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Alam niya na hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Hindi pa. Maaring hindi ninyo ako paniwalaan, Ginoo. Mas madaling paniwalaan ang pagiging masama kaysa sa isang simpleng babae na nagmamahal sa inyong anak. Sagot niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may diin. Ang kanyang mga salita ay galing sa kanyang puso. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Leandro ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Inisip niya na nagkamali siya, na mas pinili niya ang kanyang ina kaysa sa babae na nag-aalaga sa kanyang anak. Ang kanyang mga labi ay tumigil sa paggalaw. Hindi niya sinagot ang mga tanong. Sa halip, itinuro niya ang kanyang kamay at tinahak niya ito kay Amihan. Isang maliit na aksyon, ngunit mayroong kahulugan. Ang kanyang kamay ay sumusubok na hawakan ang kamay ni Amihan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sakit, ang kanyang pag-aalinlangan ay nawala. Nakita niya ang katotohanan sa kanyang mga mata. Sa pagitan ng kanilang mga kamay, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng pagmamahal. Ang liwanag ng araw ay tila nangungusap, ngunit ang dilim ng mga lihim ay nanatiling matibay. Ang mga salita ni Doña Soledad ay tila mga anino na nagtatago sa bawat sulok ng tahanan. Matapos ang pakikipag-usap kay Leandro, ang puso ni Amihan ay puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay agad ding napalitan ng pag-aalinlangan. Kinakailangan niyang maging maingat. Kinakailangan niyang isipin ang lahat ng kanyang gagawin. Ang kinabukasan ay dumating at dala nito ang pag-aalala. Naghanda si Soledad sa pagpunta sa klinika. Ang mga salita ni Soledad ay tila mga utos. Nagsalita si Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Amihan, sasama ka sa amin. Ngunit hindi pa man sila nakakarating sa klinika, agad na naisip ni Amihan ang tunay na kalagayan ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-isip at ang kanyang puso ay nag-aalala. Sa kanilang pagdating sa klinika, nakita nila na ang lahat ay tila nakaplano na. Si Soledad ay nakangiti at ang kanyang pagbati sa doktor ay tila isang palabas lamang. Nagsimulang suriin ng doktor si Tala. Ang kanyang mga salita ay tila mga bulong na puno ng mga hindi malinaw na paliwanag. Tila nais lamang niyang tapusin ang lahat. Sa sandaling iyon, inilabas ng doktor ang isang hiringgilya. Amihan, anong nangyayari? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay may pag-aalala. Agad na sumagot si Amihan. Huwag po, Ginoo. Alam ko po ang mga gamot na yan. Sa kanyang mga kamay, ang kanyang pag-asa ay naging katotohanan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman upang malaman ang totoo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Huwag po ninyong ituturok sa kanya ang gamot na yan. Nagsimulang magulat ang doktor. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Sa kanyang mukha, makikita ang kanyang pagkalito. Agad na sumagot si Soledad. Ang kanyang tinig ay puno ng galit. Ano ang iyong pakialam, Amihan? Hindi mo alam ang lahat. Ngunit, sa pagkakataong ito, nagkaroon ng tapang si Leandro. Humarap siya kay Soledad. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapangan. Mama, sapat na po ang lahat ng ito.
Kailangan nating malaman ang totoo. Hindi nakapagsalita si Soledad. Sa silid, ang lahat ay nanahimik. Sa wakas, bumaling si Leandro sa doktor. Ang kanyang boses ay malakas at may diin. Doktor, kailangan naming malaman kung ano ang talagang nangyayari. Sa pagkakataong yon, ang lahat ay nagbago. Sa paglisan nila sa klinika, hawak ni Leandro ang kamay ni Tala at sa kanyang kabilang kamay ay hawak niya ang kamay ni Amihan. Ang pag-asa ay parang isang bulalak na sumisibol sa gitna ng bagyo. Ang mga salita, ang mga pangako, at ang mga kilos ay tila mga anino na nagtatago sa likod ng mga pintuan. Sa paglisan nila sa klinika, tila ang mga mata ni Amihan ay nagsalita, habang ang kanyang puso ay nag-aalala. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Leandro, habang ang kanyang isip ay nagnanais na malaman ang katotohanan. Sa kanilang pag-uwi, habang ang mga anino ay sumasayaw sa paligid ng mansyon, nakita nila ang isang eksena na hindi nila inaasahan. Ang pintuan sa likod ng bahay ay nakabukas. Nagtinginan sila. Agad na pumasok si Leandro sa loob. Wala silang nakitang bakas ng pagnanakaw, ngunit may isang bagay na nawawala. Ang tram na pag-aari ni Marisa, ang tram na kanilang nakita sa silid, ang tram na naging patunay. Amihan, may alam ka ba kung nasaan ang tram? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may pag-aalinlangan. Sa kanyang puso, ang lahat ng kanyang nararamdaman ay humalo. Sa kanyang mga mata, makikita ang sakit. Sa sandaling iyon, nadama ni Amihan na tila dinudurog ang kanyang puso. Alam niya na ang lahat ng kanyang paghihirap ay tila walang saysay. Alam niya na nahulog siya sa bitag, ngunit hindi siya sumuko. Ginoo, kung ako po ang kumuha niyan, wala na po ako rito. Hayaan niyo po akong hanapin iyon. Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Sa kanyang mga mata, makikita ang tapang. Sa kabila ng pag-aalinlangan, binigyan siya ni Leandro ng pagkakataon. Hahayaan niyang hanapin niya ang nawawalang tram. Sinimulan ni Amihan ang kanyang paghahanap. Sinisikap niyang hanapin ang mga bakas, ang mga palatandaan, ang mga maliit na detalye na maaring hindi napansin ni Soledad. Sa kanyang paghahanap, nagpakita si Manang Lourdes. Inabot niya kay Amihan ang isang maliit na piraso ng tela. Amihan, ito ay maaaring makatulong sa iyo. Anito? Nang makita ni Leandro ang paglipat ng tela, ang kanyang pag-aalinlangan ay nagkaroon ng bisa. Sa kanyang isipan, nagkaroon ng mga bagong pagdududa. Si Amihan ay nakikipag-ugnayan sa iba. Si Amihan ay may kasalanan. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-asa. Huminga siya ng malalim at naglakad palayo. Sa kanyang paglalakad, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay mula sa kanyang abogado. Ihanda mo ang mga papeles. Kailangan kong paalisin ang isang tao sa bahay na ito bago sumikat ang araw bukas. At kailangan ko ng isang kasunduan na magpapatunay na wala siyang karapatan sa anumang pag-aari. Ang kanyang mundo ay muling nagdilim. Ang gabi ay yumapos sa mansyon, bit-bit ang malamig na hangin ng pag-aalinlangan. Ang bawat tiklap ng dahon sa labas ay tila bumubulong ng mga lihim habang ang loob ng tahanan ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan. Para kay Amihan, ang mga sandaling ito ay mistulang isang walang hanggang paghihintay sa parusa na hindi niya naman ginawa. Ang pagkawala ng tram ay tila isang balumbon ng tinik na tumusok sa puso ni Leandro. Sa kanyang isipan, umaling-aungaw ang mga salita ng kanyang ina. Ang mga paratang na si Amihan ay sakim at magnanakaw. Ang larawan ng isang mapagmahal na tagapag-alaga para kay Tala ay unti-unting nababalutan ng makapal na ulap ng pagdududa. Pinatawag ni Leandro si Amihan sa sala. Ang mga ilaw ay tila lumabo sa kanyang paningin. Ginawa niyang panatilihing kalmado ang kanyang tinig, ngunit ang bawat salita ay may bahid ng pagtatanong.
ng paghahanap ng katotohanan. Amihan, may kinalaman ka ba sa nawawalang bagay sa kwarto ni Marisa? Ang tanong ay tumagos sa kalamnan ni Amihan, isang matalim na sibat na bumaon sa kanyang kaibuturan. Nadama ni Amihan na tila pinipiga ang kanyang puso. Ito nga ang bitag na ginawa ni Doña Soledad. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Leandro, kahit papilit itong tinatago ng binata. Ang pag-aalinlangan ay mas masakit kaysa sa galit, mas nakakadurog kaysa sa sigaw. Sa halip na magpaliwanag na alam niyang walang saysay dahil sa pagmamanipula ni Soledad, tumugon si Amihan ng may buong pagpapakumbaba ngunit may hindi matitinag na paninindigan. Ginoo, kung ako po ang kumuha niyan, wala na sana ako dito. Hayaan niyo po akong hanapin iyon. Ang bawat salita ay may bigat. Isang panawagan para sa hustisya na hindi kayang sabihin ng kanyang mga labi. Naguguluhan si Leandro. Ang kanyang isip ay hinahatak ng utang na loob sa kanyang ina. Ngunit ang kanyang puso ay naniniwala sa katapatan ng babaeng nasa harapan niya. Nagbigay siya ng isang huling pagkakataon. Sige Amihan, hanapin mo. Ngunit kung hindi mo ito makita, wala na akong magagawa. Sinimulan ni Amihan ang paghahanap. Ang kanyang mga mata ay nanunungkit sa bawat sulok ng mansyon. Sinusundan niya ang bawat maliit na bakas, bawat pahiwatig na maaaring naiwan ni Soledad sa kanyang pagmamadali. Ang mga lumang gamit, ang mga nakatagong lugar, ang bawat espasyo ay kanyang siniyasat. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis. Ang kanyang isip ay matalas, tila isang detektib na naghahanap ng katotohanan. Sa kanyang paghahanap, lumapit si Manang Lourdes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tahimik na inabot ni Manang Lourdes kay Amihan ang isang maliit na piraso ng tela. Amihan, ito ay maaaring makatulong sa iyo. Nakita ko ito sa lababo ng kusina pagkatapos dumaan si Doña Soledad. Ang piraso ng tela, isang simpleng hibla, ay tila isang susi sa masalimuot na palaisipan. Hindi na malaya ni Amihan, ngunit nakita ni Leandro ang pagbibigay ng tela. Sa kanyang mga mata, ang pag-aalinlangan ay nagpatibay. Naisip niya na si Amihan ay nakikipagsabwatan sa iba pang katulong, isang masalimuot na plano upang itago ang kanyang kasalanan. Ang kanyang puso ay nabiyak. Ang kanyang pag-asa sa kabutihan ni Amihan ay tila gumuho. Ang pagmamahal na nagsisimulang sumibol ay napalitan ng pait ng pagtataksil. Nagsimula siyang lumakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat isa ay tila nagdudulot ng sakit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan, ng pagkalito. Sa kanyang paglalakad, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakita niya ang pangalan ng kanyang abogado. Ang kanyang tinig ay malamig, matigas, tila isang bato na walang emosyon. Ihanda mo ang mga papeles. Kailangan kong paalisin ang isang tao sa bahay na ito bago sumikat ang araw bukas. At kailangan ko ng isang kasunduan na magpapatunay na wala siyang karapatan sa anumang pag-aari. Ang kanyang mga salita ay tila mga huling suntok sa pag-asa ni Amihan. Ang dilim ng gabi ay mas naging malalim at ang mga bituin sa langit ay tila nagtago sa likod ng makapal na ulap. Sa loob ng mansyon, ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang paghihintay. Si Amihan, sa kanyang puso, ay nadama ang bigat ng buong mundo. Ang utos ni Don Leandro, ang mga salita ng pagpapalayas, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang maliit na piraso ng tela na ibinigay ni Manang Lourdes. Ang tela na may bahid ng kung anong kemikal ay nagsisilbing isang mahalagang bakas. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Kinailangan niyang hanapin ang katotohanan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Tala. Sinimulan niya ang paghahanap sa kusina, sa mga sulok na madalas puntahan ni Doña Soledad. Ang bawat lalagyan, bawat basurahan ay kanyang sinuri ng buong pag-iingat. Ang kanyang mga mata
ay nananatiling matalas, naghahanap ng kahit anong kakaiba. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis, ang kanyang puso ay nagbabato. At sa wakas, sa ilalim ng mga tirang gulay sa basurahan, nakita niya ito, ang tram. Nakabalot ito sa isang kapirasong plastik at may bahid ng sabon. Ito ang patunay. Ang tram na pinaghahanap nila ay itinapon lamang ni Doña Soledad. Ang isang bahagi ng kanyang puso ay nadurog, habang ang isa naman ay lumakas. Ngunit alam niya, kung ipapakita niya ito ngayon, sasabihin lamang ni Soledad na siya ay nag-imbento, na siya ay nanloloko. Kailangan niya ng mas matibay na sandata. Sa kanyang pagbabalik sa sala, nakita niya si Don Leandro at si Doña Soledad. Ang mukha ni Leandro ay seryoso, walang emosyon. Ang mukha ni Soledad ay puno ng pagtatagumpay. Alam niyang ito na ang huling sandali. Amihan, ito na ang huli. Umalis ka na. Kunin mo ang gamit mo. Ang mga salita ni Leandro ay malamig at matigas, tila walang bahid ng damdamin. Ang bawat salita ay tumatak sa puso ni Amihan. Tumayo si Amihan, hindi siya umalis. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Soledad, puno ng paghamon. Hindi po ako alis, Ginoo. Hindi ako magnanakaw. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Ang kanyang paninindigan ay matibay. Nang lumapit si Soledad upang hilahin si Amihan palabas, isang maliit na figura ang tumakbo papunta sa kanila. Si Tala, ang bata na nagising sa ingay, ay lumabas sa kanyang silid. Hindi para protektahan si Amihan, kundi para harangin si Soledad. Ang kanyang maliit na kamay ay humarang sa daan ng kanyang lola. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa harap ng lahat, sumigaw siya ng isang salita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may kapangyarihan. Hindi. Ang bawat isa sa silid ay natigilan. Ang mga mata ni Tala ay puno ng luha. Itinuro niya si Soledad. Pagkatapos ay itinuro niya si Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Mama, masama. Si Amihan, mabait. Ang mga salita ni Tala ay parang kidlat na tumama sa bawat isa sa silid. Ang pagtatagumpay sa mukha ni Soledad ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga labi ay nanatiling bukas, ngunit walang salitang lumalabas. Ang bukang liwayway ay nagsimulang magpakita, ngunit ang dilim ng mga lihim ay hindi pa ganap na naglalaho. Sa loob ng mansyon, ang hangin ay mabigat. Tila merong mabigat na pasanin ang bawat dingding. Ang mga salita ni Tala ang sigaw na, "Hindi!" ay nanatiling umalingaw-ngaw sa buong silid, isang patunay ng katotohanan na matagal nang inilibing. Si Don Leandro ay nakatayo sa pagitan ni Doña Soledad at Amihan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Tala, na patuloy na umiiyak habang itinuturo ang kanyang lola. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Amihan ang tram, ang patunay ng kasinungalingan. Naglakas loob si Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Ginoo, ang gamot na ibinibigay kay Tala ay hindi para sa kanyang kalusugan. Ginawa po ito upang siya ay manatiling tahimik at kontrolado. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ni Leandro, isang matalim na panulat na sumulat sa kanyang isipan. Hinarap ni Leandro si Soledad. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at sakit. Mama, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo ginawa ito kay Tala? Ang kanyang tanong ay tila isang malakas na tunog na nagbiyak sa katahimikan. Pinilit ni Soledad na itanggi ang lahat. Hindi totoo. Si Amihan ang nagsisinungaling. Siya ang nagmamanipula sa inyong lahat. Ang kanyang boses ay puno ng galit at takot, tila isang hayop na nasukol. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas si Manang Lourdes. Hawak niya ang isang lumang dyaryo, isang balita na nagtatago ng matagal ng sikreto.
Hindi po aksidente ang pagkamatay ni Marisa, Ginoo. Ang presyon po ni Doña Soledad ang pumatay sa kanya. Ang mga salita ni Manang Lourdes ay parang kidlat na tumama sa buong silid. Ang dyaryo ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga problema sa kalusugan ni Marisa na dulot ng matinding stress at depresyon. Ang mga mata ni Leandro ay nanlaki sa gulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang isipan ay naglalakbay sa nakaraan sa mga sandali ng kalungkutan ng kanyang asawa. Sa isang iglap, bumagsak si Soledad. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin kay Leandro, puno ng pagmamakaawa. Ngunit, huli na. Narinig ni Leandro ang lahat. Ang pagmamanipula, ang pagtatago ng katotohanan, ang pagpapahirap kay Tala, at ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Niyakap niya si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Niyakap niya si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Humarap siya kay Soledad. Ang kanyang boses ay matigas, puno ng kapangyarihan. Mama, wala na kayong puwang sa buhay ko, sa buhay ni Tala. Umalis kayo ngayon din. Ang mga gwardya na matagal nang naroroon sa labas ng mansyon ay pumasok. Kinuha nila si Doña Soledad na patuloy na umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang kanyang paglisan ay tila isang malaking paglaya. Sa sala, si Amihan at Tala ay nagyakapan. Sa wakas, malaya na sila.